Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Inihayag ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Panfilo Lacson na naiwan pa sa bahay ni Bryce Hernandez ang personal computer nito na posibleng ebidensya sa mga anomalya sa flood control projects. Ito ay matapos payagan na makakalap ng ebidensya ang dating DPWH official. Paliwanag ng senador. Noong una ay nadala na ng Office of the Sergeant at Arms o OSAA ang computer. Ngunit nagulat niya siya nang malaman niyang walang nadalang computer ang OSAA at naiwan ito sa bahay ni Hernandez. Nagbanta naman ang senador na babawiin ito ang legislative immunity ni Hernandez kung hindi isusuko ang naturang computer. Initially, hawak na ng OSAA kasi Pero all of a sudden, si Bryce Hernandez parang nagbago ng isip. Teka muna, magtanong muna ako sa lawyer. So parang, na-hold on. So ginawa nung OSAA, sinil na lang nila para hindi matamper. Hataw Balita ngayon! Inihayag ni Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Remulla na may dapat abangan sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong araw kaugnay sa issue ng flood control projects. Inaasang dadalo si Remulla sa pagdinig. Dagdag pa nito, may mga parameter silang napag-usapan ng komite. Pero tumanggi ang opisyal na magbigay ng kahit anumang impormasyon hinggil sa binanggit nitong kailangang mapanood ng mga tao. I have to respect the work of the Senate and the work of the Blue Ribbon Committee. It's up to them to reveal this. But we have agreed on certain parameters on how to proceed with many of the cases. Hataw Balita ngayon! Wala pang natatanggap na tugon si House Speaker Boje D. III mula naman sa ipinadalang abiso kay ako Bicol Party List Representative Elizalde na dating House Appropriations Panel Chairperson. Ito ay matapos pa walang bisa ng House Speaker ang travel clearance ni Ko noong September 19 at utusan na itong umuwi ng bansa sa loob ng 10 araw. Wala pa rin anya siyang impormasyon kung nasa Estados Unidos pa rin ba ang kongresista. Tatalakayin ng Speaker Boji sa mga kasamahan niya sa House Leadership at maging sa House Ethics Panel kung ano ang susunod na hakbang kaugnay ni Congressman Ko. Wala pa sa ngayon, but siguro hintayin natin. Total, binigyan naman natin na siya ng 10 araw para malaman natin kung ano magiging kasagutan ni Congressman Sa. Hataw Balita ngayon! Bibigyang prioridad ng Kamara sa reallocation ng 255 billion pesos na pondo ng flood control projects ang sektor ng edukasyon, kalusugan at agrikultura. Kahapon nagpulong ang mga miyembro ng Budget Amendments Review Subcommittee ng Kamara. Pinangungunahan ito ni House Appropriations Panel Chairperson at Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Swansinga tungkol ang deliberasyon sa mga amendment o gagawing pagbabago sa 2026 proposed national budget bago ang nakatakdang plenary budget deliberations araw ng Martes, September 23. Unang-una, alam niyo naman po na talaga ang pinaglalaanan natin ng oras ngayon na to make sure na transparent at ang ating pinapapasang proposed budget for 2026. Hataw Balita ngayon! Tiniyak ng Department of Justice o DOJ na magiging maingat ang gobyerno sa posibleng pagsasampa ng kaso sa kasama sa kaguluhan sa rally nitong linggo. Partikular na kung ang sangkot ay mga kabataan. Ayon kay DOJ Secretary Crispin Remulla, kinukuha na nila ang ulat mula sa iba't ibang police station kaugnay nito. Dagdag pa ng kalihim, dapat proteksyonan ng Estado ang mga kabataan. Pero kung may discernment o may sapat ng kaalaman ang mga ito hinggil sa kanilang ginawa at nasa tamang gulang na, mananagutan niya sila sa batas dahil sa kanilang ginawang paglaban. Active discernment, that's the issue here. Kasi if they're above a certain age yan, they can
they can actually face the music. Many of them can actually face the music already. Ang pinag-uawayan naman dyan, yung statutory age when discernment is not yet presumed. Hataw Balita ngayon. Samantala, wala pang katiyakan kung maaari na agad makalaya ang mga nadakip sa protesta noong September 21 ayon sa Manila Police District. Ito'y sa gitna ng isinasagawang investigasyon kaugnay ng insidente. Tiniyak naman ng MPD sa mga kaanak na nanghihingi ng impormasyon na nirerespeto nila ang karapatan ng mga naaresto, ngunit hayaan din nila ang kanilang hanay na maimbestigahan ang lahat ng nangyari noong linggo. Dadalhin ang mga nahuli sa Prosecutor's Office ng Maynila at maaaring humarap sa patong-patong na kaso gaya ng arson, direct assault, physical injury at malicious mischief. Nakikiusap muna po kami sa kanila na hayaan muna natin, tapusin muna natin yung proseso. Alam nyo naman po na hindi sa ganun kadali. At ayaw po nating ikompromiso. At sinasabi ko nga po sa inyo, wala po kaming aarestuhin na wala pong kinalaman at direktang kinalaman dito. Hataw Balita ngayon. Iginiit ng Philippine National Police na walang nagpaputok ng baril sa kanilang hanay kasabay ng naging kilos protesta noong September 21. Sa kabila ng mga nasugatan at nasirang establishmento at sasakyan, nanindigan ng PNP na nagpatupad sila ng maximum tolerance sa lahat ng oras ng protesta. Base sa tala ng PNP, umabot sa 129 ang nasugatang mga pulis at 76 naman na mga sibilyan. Samantala, naniniwala ang Manila Police District na isang grupo ng mga hip-hop gangster ang nasa likod ng panggugulo sa anti-corruption rally. Kaya naman, iniimbestigahan na rin ng Philippine National Police ang isang Pinoy rapper na ayon sa kanila ay siyang nanghikayat sa iba pa para sumama sa kilos protesta. Nakita po natin doon sa isang video na social media na sinasabi po mayroon pang putok na narinig. Ito po ay monotone na galing po doon sa mga nanggugulo po sa lugar. Nakita po natin na sa kanila galing po yung monotone. Actually po may nakuha po tayong monotone doon sa mga bag po ng mga ilan doon. At hindi lang po monotone, yung mga pintura po na pinapo nila sa mga pulis natin, nakuha din po yun. Pero po yung sinasabi po na meron pong pagpapaputok sa ating hanay, wala pong ganon. Meron po ito ng mga hip-hop na gangster, yun lang po yung nakuha natin. At ang kiniklaim po nila na influensyahan lang po sila ng isa pong tinatawag natin na mga isang rapper na personality. Hataw Balita ngayon. Kinundena ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nangyaring karahasan noong linggo sa protesta sa Ayala Bridge at Mendiola sa Maynila na malapit na sa Palasyo ng Malacanang. Tiniyak ng Malacanang na mananagot ang mga nanggulo sa mapayapang pagdaraos ng malawakang rally. Ayon kay Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla, nakamonitor mabuti si Pangulong Marcos sa mga nangyayari at mahigpit ang bilin sa mga pulis sa ganitong klaseng protesta. Palagpas sa kamay ng batas at ang mga tao sa inyong likuran na gumamit sa inyo mga gahaman sa kapangyarihan. Hindi kayo dapat paligtasin. Hustisya ang uusig sa inyo. The President's directive very explicitly stated that the PNP shall act with maximum tolerance. And with maximum tolerance, they only had their riot gear and no firearms. Hataw Balita ngayon. Suportado ni House Speaker at Isabela 6th District Representative Boji D. III ang paglalabas ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga miyembro ng Kamara para maibalikan niya ang tiwala ng publiko. Maging ang House Speaker, willing din na maglabas ng kanyang SALN kung kinakailangan. Nakasaad sa Article 11, Section 17 ng Saligang Batas ang pagsusumiti ng SALN ng mga opisyal at kawani ng pamahalaan, isang deklarasyon ng SALN ng assets o pag-aari gaya ng lupa, bahay, sasakyan at iba pa. Gayon din ng pagkakautang at mga binabayarang interes ng isang opisyal o empleyado ng pamahalaan. Hataw Balita ngayon.
Handa ang puwersa ng mga ahensya ng pamahalaan na rumisponde sa mga kababayan nating mangangailangan ng tulong sa gitna ng pananalasa ng Super Typhoon Nando. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, inatasan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Office of Civil Defense para sa full mobilization ng lahat ng ahensya para sa gagawing pagresponde sa mga individual na mangangailangan ng tulong sa lahat ng mga lugar na apektado ng malakas na bagyo. Tiniyak naman ng Pangulo na patuloy silang nakamonitor sa sitwasyon at nakaalerto na ang lahat ng ahensya ng pamahalaan para makapagbigay ng tulong. Sa ulat ng OCD, naka-full alert at handang rumisponde ang local at national government officials sa banta ng sama ng panahon. Nakahanda rin ang pamahalaan sa pagtugon sa epekto ng bagyo, kabilang na ang posibleng storm surge at matinding pagbaha sa Hilagang Luzon. Hataw Balita ngayon. Sinuspindi ng Malacanang ang pasok sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong mga paaralan. Gayon din ang pasok sa mga tanggapan ng gobyerno sa Ilocos Region. Bunsod na rin na ang epekto ng Super Typhoon Nando. Habang sa ilang lalawigan naman ay tanging pasok lamang sa mga eskwelahan ang sinuspindi, kabilang ang Abra, Apayao, Batanes, Benguet, Cagayan at La Union. Gayunman, ang pasok ng mga empleyado ng gobyerno na responsable sa mahalagang serbisyong medikal at preparedness and response duty ay mananatili. Nakasalalay naman sa iba pang mga local government unit at pribadong sektor kung magkakansila sila ng pasok sa trabaho. Nasa tig-100 discounted white beat cards ang ilalagay ng Department of Transportation sa kada istasyon ng LRT1, LRT2 at MRT3. Magkakaroon naman ng queuing number system sa bawat istasyon para sa first-come, first-serve basis. Magsisimula ang proseso sa mga aplikante tuwing Lunes hanggang Biyernes mula alas 8 ng umaga hanggang 5 p.m. o hanggang maubos ang 100 white beep card sa mga estasyon. Ang white beep card ay mayroong automatic na 50% discount para sa mga estudyante, senior citizens at persons with disability. Hataw Balita ngayon. Nagtulungan ang Department of Migrant Workers o DMW at Croatian Employment Services para magbukas ng nasa 435 job opportunities para sa mga overseas Filipino workers. Sa ilalim ito ng Government to Government Program. Kabilang sa mga inyo-offer na trabaho ay room attendants, waiters at mga cook. Kabilang sa requirements na dapat ay Filipino citizen na 18 years old above, high school graduate, may TESDA NC2 certification, physically and mentally fit, may valid NBI clearance, PSA-issued birth certificate at passport na may 1 taong validity. Nasa higit 60,000 hanggang halos 70,000 ang maaaring sahurin kada buwan. Ang mga interesado ay maaaring mag-apply sa DMW portal. Hataw Balita ngayon. At para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Beverly Saison mula sa San Diego, California. Plano ng pamahalaan ng New Zealand na ilunsad ang digital driver's licenses sa bansa bago matapos ang taon. Ito ang umahataw na balita ni Early Briones. Inihahanda na ng pamahalaan ng New Zealand ang paglulunsad ng Government.nz app, isang one-stop platform para sa mga serbisyo ng pamahalaan. Isa sa pangunahing features nito ay ang digital driver's licenses. Ayon kay Digital Services Minister Judith Collins, layunin nitong gawing available ang digital driver's licenses sa mobile phones bago matapos ang 2025 na magbibigay ng option sa mga motorista na hindi na gumamit ng physical na card ng driver's license. Binigyang diin din ni Collins na mas convenient at secured ito dahil aniya mas mahirap nakawin ng digital credentials at walang maiiwang electronic trail na hindi gaya ng mga paper IDs.
Plano ring maisama sa nasabing app ang iba pang serbisyo ng pamahalaan tulad ng pagrerehistro ng sasakyan, inland revenue at buwis, tolls, birth, death, and marriage documents, at marami pang iba sa mga susunod na taon. Kasalukuyang nasa beta testing phase na ang Government.NZ app at nangangailangan pa ng public testing. Bagamat target ni Collins na mailunsad na ang digital driver's license sa bansa sa katapusan ng taong ito, hindi naman aniya ito mamadaliin kung sakaling hindi pa handa ang publiko na gamitin ito. Sa inisyatibong ito, inaasahang makakatipid ng hanggang 30% ng technology cost ang pamahalaan at standardized digital services sa buong New Zealand. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Plano ng Reform UK na alisin ang karapatan ng mga migrante na manirahan ng permanente sa Britanya matapos ang 5 taon. Layunin ng panukala na higpitan ang mga visa at benepisyo upang makatipid ang pamahalaan. Ito ang mahataw na balita ni James Silario. Inanunsyo ng Reform UK na tatanggalin nila ang karapatan ng mga migrante na manirahan ng permanente sa Britanya matapos ang 5 taon kung sakaling manalo sila sa susunod na eleksyon. Sa halip, kailangan nilang mag-renew ng visa kada 5 taon at hindi makakakuha ng benepisyo maliban kung sila ay magiging British citizen. Dagdag pa nila makatitipid ang bansa ng higit 200 bilyong pounds o 15 trilyon 400 bilyong piso kung may isa sa katuparan ang kanilang plano. Ngunit kwinestyon ni Chancellor Rachel Reeves ang sinasabing matitipid at iginiit na walang batayan ang halaga habang nagsisimula na rin ang gobyerno sa paghihigpit sa benepisyo ng mga migrante. Tinuligsa rin ng mga conservative at liberal Democrats ang panukala at sinabing makakasira ito sa ekonomiya. Ayon sa Reform UK, maapektuhan ang daan-daang libong migrante at kailangang sumunod sa mas mataas na sahod, mas mahigpit na English requirement at mas mahabang paghihintay bago maging citizen. Maglalatag din sila ng acute skills shortage visa at target ang tinatawag na Boris Wave. Marami raw ang kusang aalis kapag nawala ang benepisyo at ang mga mananatili ay posibleng ma-deport. Samantala, patuloy ang debate sa panukala ng Reform UK at nakabantay ang buong bansa sa magiging epekto nito sa mga migrante at sa ekonomiya. James Hilario, humahataw sa balita ngayon. Sasang-ayon ng South Korea kung magkakasundo ang Estados Unidos at North Korea sa isang deal para itigil ng North Korea ang produksyon ng kanilang nuclear weapons o ang pagkakaroon ng nuclear freeze. Sa isang panayam, sinabi ni South Korean President Lee Jae-myung na nagpo-produce ang North Korea ng nasa 15 hanggang 20 nuclear weapons kada taon. Hangad ng South Korean President na magkaroon ng payapang pakikipag-ugnayan sa North Korea upang mabawasan ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Handa naman makipag-usap si North Korean leader kay US President Donald Trump kung bibitawan nito ang demand na dapat alisin ng North Korea ang kanilang mga nuclear weapon. Hataw Balita ngayon! At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa tinaguriang America's Finest City, walang iba ang San Diego, California, USA. Ako si Beverly Saison. Magandang araw. Hataw Balita ngayon! Magandang umaga. Thank you very much, Beverly. Magandang umaga po. Samantala, baka kapanayam natin ngayong umaga si Jail Inspector Wyatt Dames. Siya po ang Municipal Jail Warden ng Cainta Municipal Jail Female Dormitory upang alamin ang kalagayan ng mga inmates dito. Magandang umaga po sa inyo, Jail Inspector Wyatt Dames. Ulitin natin, ma'am, yung batin natin. Magandang umaga po sa inyo po, Miss Annie, at sa lahat po ng nakikinig or nanonood man po sa inyong
Opo, may nanonood, parang 3-in-1 ito. Yes, Yung sa social media, pagkatapos may TV, may radyo. Ayan, Radyo La Verdad 1350, live din po tayo. Ma'am, ang una itatanong ko po sa inyo, sa kalimitan na tayo po ay nagpupunta sa mga ganitong mga lugar, yung loob mismo ng mga kulungan dahil sa isang medical mission po ng UNTV, katuwang ng MCGI. Inaalam natin most of the time, dito sa mga inmates na kababaihan, ilan po at ano yung kalimitan ng mga sitwasyon ng ating mga kababaihan inmates po? So sa ngayon po, we have 62 PDL, yung person deprived with liberty. So mostly sa mga, okay naman po yung kalagayan nila. Ngayon po medyo hindi na masyadong marami kasi that time po nung dumating po ako dito, mga nasa 75 po sila. So bumababa na rin po yung aming commitment. So, sa ngayon, ang kalimitan lang naman po na mga sakit or nararamdaman nila or is minsan mga skin rashes lang, tapos yung mga ubo, sipon, kasi siyempre medyo congested yung ating area. Okay, you made mention about the problem of being congested. I think hindi lang kayo ang may problema ng ganyan. Ito sa Pilipinas, it's always like that. That's always the problem. Congested prison cells. Okay. Yes. Pero may nakita ko sa inyo na may katabi kayo. Intended ba yan? May ginagawa ba kayong bagong bilangguan? Meron po, pero po hindi po dito. Sa hindi. Iba, opo. Hindi dito. Hindi po. Sa may sumulong po. So, ibig sabihin, mayroon? Mayroon po, ma'am. Okay, mayroon kayong paglaglilipatan. Opo. Kung congested itong lugar nyo right now, sa paglilipatan ninyo, mas malaki. Yes po, ma'am. Ilan yung magiging capacity po nung bago? And most likely, ano yung target date para makalipat po kayo doon? Ano po siya, within a year, dapat makalipat na po kami. And then, mas malaki na po siya. Kung ngayon po ang aming area is, ang capacity lang po sa female is 7 to 10, mas doon po mas malawak na po. Okay, so that's a very good news po within the year. Congratulations, ha? So, yan ang reason kung bakit nagkakaroon ng mga pag-ubo, pagkakasakit yung ating mga inmates dito. Ma'am, may mga pagbaha na nangyayari, di ba po? Hindi ba binabaha yung kulungan ninyo po? Ang aming Cainta Municipal Jail, hindi naman po kami masyadong affected pagdating sa baha. Hindi kayo binabaha. So, ibig sabihin, yung issue ng leptospirosis, hindi po? Hindi naman po. Okay, ubot sipon. Yes. Okay, mayroon ba kayong mga controversial na mga inmates dito, ma'am? Sa ngayon po, ma'am, wala po kami mga ganyang cases. Anong mga kalimitang kaso nitong mga kababaihan na bilanggo? Drugs and then mga... Big time? No, ma'am. Opo, ano po yun? Mga ano lang, small time lang po sila. I see, mga small time. Section 11 and 12. Gumagamit? Opo. So, yun ang mga kaso dito. Kalimitan. Nabawasan yan. Sabi niyo po, 70 plus noong nakaraan. Pero ngayon, nasa 65 na lang. 62. Opo. Let's talk about yung mga ginagawa niyo mo na mga livelihood programs. Di ba? Kasama diyan sa mga itinutulong, ginagawa po ninyo. Okay. Anong mga livelihood projects ang ongoing at plano pang i-implement? Okay. Sa ngayon po, we have yung beads making. Naggumagawa po sila ng mga beads made, bag made of beads. And then we have the candle making. Meron din po sila. Gumagawa din po sila ng mga basahan. And then we have also painting, ma'am. Yung mga bag na canvas, tapos pinipaint. Okay, mayroon kayong tagaturo? Yes, ma'am. Mayroon po kaming, dati po may nagturo dyan. And then, yung mga PDL po namin na magagaling mag-paint, sila na rin po yung nagtuturo doon sa mga mahilig din mag-paint. Okay. Jail Inspector Wyatt Dames, bigyan po natin ng pagkakataon din na makapagtanong yung ating co-host noon mula mismo sa studio. Amigo Sherwin, go ahead kung mayroon ka pong mga additional questions dito sa ating panauhin ngayong umaga sa loob mismo ng Radio Mobile booth na narito sa Cainta Municipal Jail. Go ahead, Amigo Sherwin. Yes, Ani, kasi halos naitanong mo na rin yung mga usual or common na naitatanungan natin pagka tayo ay napupunta rin dyan sa mga piitan, especially pagka tayo nagkakandak ng mga ganyang medical mission. Siguro tanong ko na lang dun sa ating bisita o kung ano ba yung challenge po natin pagka po ganitong panahon ng tag-ulan, especially pagka may bagyo dyan po sa ating piitan na, ma'am.
So yung mga challenges lang po na kinakaharap namin is yung tawag nito, pagka yung sakit na makukuha nila, tapos yung mostly wala naman po masyado, para yun lang po yung sakit. Kasi syempre medyo congested sila. Tapos sa pagkain naman po okay naman po, marami po nagbibigay sa amin. And then hindi naman po kami masyadong affected pagdating po sa pagbabaha. So hindi naman po masyadong ganun po. Problematic. Opo, ma'am. Kasi medyo po yung secured po yung area namin. Opo. Alam mo, amigo Sherwin, napansin ko yung lugar nila. Talagang may kasikipan. May kasikipan. At isa yan sa mga nakukuha kong patunay na talagang may problema sila doon sa congestion. At normal na magkaroon ng mga sakit tulad po ng mga pag-ubo at saka yung mga skin problem. Ayan, amigo Sherwin. Kasi may baka meron kasi mga kaso din, mga sira yung mga bubong, yung mga tumutulo na nagiging reason din kaya nababasa yung ating mga inmates at nagiging cause din ng mga sakit, Ayan, that's a very good point also. Yes. Dahil sa kalumaan ng yung mga bilangguan natin, ma'am, mayroon bang mga tumutulo at hindi napapansin yung mga bubong natin na kailangan pala natin i-repair na? Sa ngayon po, sa kanilang area, wala naman po. Pero dito lang po kami sa may malapit sa gate namin. Yun lang po yung meron kami mga kaunting tulo-tulo. Pero sa area ng aming PDL, wala pong masyado. Ayan. So, amigo Sherwin, thank you very much for emphasizing that. Nangangahulugan talaga na sobra na din talaga yung sitwasyon ng ating mga kulungan. Kaya natutuwa po kami dahil may kulungan na bago na paglilipatan. Additional question pa, amigo, kung mayroon pa, go ahead po. Okay na, Ani. Salamat sa ating bisita. Maraming salamat. Ayan. Okay, siya nakatuklas na may mga tulo-tulo pala. Ano po? Dito lang po sa kapag. Ano po? Dito lang po sa may harap namin. Dito sa may harap ninyo. Ayan. So talaga naman kung may pagtutuunan ng importanteng atensyon ay syempre yung mga kulungan because that's a place for reformation, di ba po? Okay. Ma'am, anong mensahe nyo sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood? Ganun din, mayroon medical mission na gagawin dito po at yan po ay sa pakikipagtulungan po ng UNTV under the leadership of Kuya Daniel Rason at ng MCGI. And of course, baka may message kayo. Go ahead, ma'am. So, ang aming pamunuan naman po, the BJMP itself is mas pinapaigting pa po namin yung kaligtasan at mga kataong pamamalakad para sa aming mga PDL habang sila ay nasa amin. Yung rehabilitation namin is mas pinapalawak po namin para mas mai-ready po din namin sila once na sila ay bumalik sa lipunan. And we have a lot of activities and yung mga service provider namin, nagpapasalamat kami sa kanila kasi tuloy-tuloy po yung pag-support nila sa amin, sa inyo po. Katulad po ngayon, mayroon po kaming medical mission from from the MCGI po. Ayan. So, paano nakakatulong yan? Mas maganda po kasi po, mas malalaman po namin kung ano yung mga sakit na mayroon sila today and mas parang mapoprotektahan namin, parang alam mo yun, parang tawag dito prevention. Yes, prevention nung mas paglala. Yes, paglala ng kanilang sakit. So yung mga iba po, katulad po ngayon mayroon po kaming yung sa optal. So, tapos yung dental. Yung mga services na ibibigay. Yes, ma'am. Mamaya. And legal. May legal pa. Ayan. The Members Church of God International. Salamat sa Diyos. Sa dami ng mga nagre-request po sa tanggapan ni Kuya Daniel Rason, sa UNTV at ganoon din sa pagtulungan po ng MCGI. Salamat dahil isa kayo sa mga napagkaluman. Is this the first time na magkakaroon ng medical mission dito sa Cainta Municipal Jail, ma'am? Dati na po nilang ginagawa yan. Salamat sa Diyos. Parang very consistent po yung pagtulong nila talaga sa amin. So we are so grateful, the Cainta Municipal Jail. So grateful with them kasi tuloy-tuloy yung tulong nilang ginagawa sa amin. Salamat, ma'am. Kaya pala napakaganda ng ngiti nyo. Maraming salamat po, Jail Inspector Wyatt Dames, Municipal Jail Warden ng Cainta Municipal Jail Female Dormitory. Magandang umaga po.
Ilang lugar sa Pilipinas ang matinding sinalanta ng bagyong Nando na nagdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Daang-daang pamilya rin ang inilikas at ngayon ay nananatili sa mga evacuation center. Si Lizelle Nael humahataw. Sa Batanes, nabalot ng may itim na ulap ang Basco Batanes at nagdala ng matinding pag-ulan at hangin sa buong lalawigan ng bagyong Nando. Kabilang rin sa nakaranas ng matinding ulan at hangin ang bayan ng Ivana kung saan halos mabuwal ang ilang puno. Ganito rin ang sitwasyon sa bayan ng Sabtang kung saan makikita ang paghampas ng malakas na hangin sa mga bubong ng bahay ng mga Ivata na gawa sa kugon o nipa. Bukod sa hangin at ulan, ramdam din ang malalakas at matataas na alon sa dalampasigan na sumira sa ilang siwal sa isla. Sa Ilocos Sur, hindi nakaligtas ang lalawigan ng Ilocos Sur sa bagsik ng bagyong Nando. Sa barangay Banbanabas sa Santa Lucia, Ilocos Sur, isang concrete wall ang gumuho matapos rumagasa ang tubig mula sa bundok, dulot ng patuloy na pag-ulan bunsod ng bagyo. Ayon kay Romeo Buenavista Jr., mula sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Santa Lucia, ligtas ang mga residente at walang bahay na nadamay. Binayo naman ng malakas na ipo-ipo ang bayan ng Santa Maria sa Ilocos Sur sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Nando. Dahil dito nasira ang ilang bahay at bumagsak ang maraming puno sa gilid ng kalsada. Sa Cagayan, pinakaapektado ang bayan ng Santa Ana na nasa ilalim ng Signal Number 4 habang ilang bahagi ng Babuyan Group of Islands na nasa ilalim ng Signal Number 5. Sa video na ibinahagi ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ng Cagayan, makikita ang malakas na hangin at bugso ng ulan na naranasan sa coastal area ng Santa Ana. Halos tangayin na ng hangin ang mga taong nagtatakbuhan para makasilong. Malakas na hangin din ang naranasan ng Balatubat, Camiguin at sa ibang bahagi ng isla ng Calayan, gayon din sa bayan ng Casili Norte, Camalaniugan. Habang sa bayan ng Apari, matataas na alon ang nasaksihan ng mga residente kasabay ng malakas na ulan. Samantala, ang Bagunot Bridge naman sa bayan ng Bagao ay hindi na nadaanan dahil sa pag-apaw ng tubig sa ilog. At para tulungan ang mga taong tatawid sa naturang tulay, naghanda ng bangka ang Task Force Lingkod Cagayan Quick Response Team. Isang pasyente naman mula sa barangay Taguing ang kinailangang sunduin at itawid sa nasabing tulay upang dalhin sa pagamutan. Sa bayan ng Ballesteros, mayroong nasa 34 na pamilya o nasa 100 individual ang pansamantalang inilikas patungo sa mga barangay hall na nagsisilbing evacuation areas. Sa bayan ng Pamplona naman, nasa 110 pamilya o katumbas ang nasa halos 300 individual ang inilikas patungo sa evacuation center sa barangay Nagatanan. Lizelle Nael, humahataw sa balita ngayon. Gumuho ang San Fernando Bagulin Road sa La Union, bunsod ng mga pagulan dala ng Super Typhoon Nando. Agad na in-inspeksyon ni Governor Mario Eduardo C. Ortega ang nasirang bahagi ng kalsada sa barangay Nagyubo-Yuban para malaman ang lawak ng pinsala at matukoy ang posibleng tulong para sa agarang pagkukumpuni ng daan. Sa ngayon, hindi pa rin madaanan ng anumang uri ng sasakyan ang kalsada, kaya pinapayuhan ang mga motorista na dumaan sa mga alternatibong ruta. Hataw Balita ngayon. Ilang sasakyan ang nasapol ng gumuhong lupa sa kahabaan ng Marcos Highway sa Tuba, Benguet sa kasagsagan ng pag-ulang dulot ng bagyong Nando. Si Ryan Salatandol humahataw. Sa video na ibinahagi sa Facebook ng ilang netizens, kitang nagsasagawa ng clearing operations ang mga tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office at ng Bureau of Fire Protection Cordillera. Gumuho kasi ang lupa sa kahabaan ng Marcos Highway sa Tuba, Benguet sa kasagsagan ng pag-ulang dulot ng bagyong Nando. Kita rin sa ilang mga larawan ang pag-asiste ng MDRRMO sa ilang sugatan sa insidente. Sa isa pang video, kita naman ang pagsagip ng mga rescuer sa isa pang natrap sa loob ng sasakyan.
Sa ngayon ay wala pang impormasyon kung ano na ang kalagayan ng mga pasyente. Mahaba rin ang pila ng mga sasakyan sa kahabaan ng Marcos Highway na mga stranded dahil sa pagsasara ng naturang kalsada. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon. Halos 400 aplikante ang lumahok sa isinagawang job fair ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa City of San Fernando, Pampanga. Inilunsad na rin ang One Pampanga app para sa mga job seekers at employer. Si Leslie Huidem, humahataw. Kagagraduate lang ng 20 years old na si Maria Krishna Abante sa senior high school at kasalukuyang nakatira sa Quezon City. Subalit hirap ito makahanap ng trabaho doon. Kaya nagbakasakali na lamang siya dito sa Pampanga. Nag-ano sana po na trabaho dito kung mayroong hiring. Kasi parang hirap po sa pinapuntaan namin sa malapit sa may Quezon City. Parang ang hirap maghanap doon. Tapos ang hassle po sa maraming walang talaga mayroong waiting shed, gano'n. Si Mark Alexander naman, na mula sa bayan ng Minalin. Graduate ng 4-year course sa BS Marine Engineering, ngunit wala pang makuhang trabaho. Kaya nagpasya muna siyang mag-enroll sa kursong Shielded Metal Arc Welding sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. At matapos ng 2 buwan ay nakagraduate ng NC2. Kuga parang option ko po, parang plan B po. Para kung sakali man pong kukuha po kasi ako ng experience para kung sakali po makapag-abroad po ako. 1 month per course po. 2 lamang sila sa mga hired on the spot sa isinagawang job fair ng TESDA kahapon sa City of San Fernando. Yung target natin na job seeker is wala actually, pero we are targeting at least yung mga mag-a-apply nasa 250 to 500. And from that, at least mga 50 sana ang ma-employ or nearly hired or mas marami pa dyan. Nasa 29 na kumpanya ang sumali sa isinagawang job fair. Kabilang sa mga maaaring applyan ay barista, massage and wellness, baker, welder, driver at cashier at iba pa. Advantage din naman siya kasi skilled, at least alam namin, yung i-hire namin is well-skilled na rin naman po. Currently, meron kami vacant na nasa 30 vacancy. So, target namin is ma-complete lahat yon, and then yung mga future vacancy namin this coming month, malagyan na rin namin ng karampatang position para doon. Yes sir, currently meron na kaming na-hire, so medyo marami na rin yun. And then, target namin para sa kanila ay makapag-start na rin po on Monday or this coming week po. Umabot sa 27 ang hired on the spot, habang nasa 326 ang kabuuang nag-apply sa job fair. Inilunsad din ng kagawaran ang One Pampanga app. Layunin nito na maiugnay ang mga naghahanap ng trabaho sa mga kumpanya na naghahanap naman ng empleyado. Sa pamamagitan ng One Pampanga app, ay pwede na ring mag-apply at ma-hire agad o matanggap agad ang mga TESDA graduate na nag-a-apply ng trabaho. Tanggap isang application wherein nandun yung mga employers, nandun yung mga businesses. And sakto, yun ang hinahanap ng TESDA, to connect yung mga graduates natin sa mga employers. And that's function of TESDA and at the same time mga schools to link, kaya meron tayong job linking, which is this one part. Leslie Huidem, humahataw sa balita ngayon. Nakiisa sa paglilinis at pangungulekta ng basura sa baybayin ng barangay Bagasbas, Daet, Camarines Norte ang nasa 2,000 volunteers mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at non-government organizations sa lalawigan. Ito ay kanilang pakikibahagi sa International Coastal Cleanup Drive sa taong ito. Si Lizelle Nael, humahataw. Participating yearly in the International Coastal Cleanup Day,
Mahalaga rin po sa bawat isa, be it membro ka ng isang maliit o malaking pamilya, ng isang organisasyon, ng isang pamahalaan na departamento or organization or civic organization. Umabot sa 2,206 kilograms ng basura ang matyagang nakolekta ng mga volunteer sa isinagawang International Coastal Cleanup Drive sa pangunguna ng Department of Environment and Natural Resources nitong weekend. Sa Camarines Norte, isinagawa ang aktibidad sa Barangay Bagasbas sa munisipalidad ng Daet na nilahukan ng 2,146 na individual mula sa mahigit 50 grupo at ahensya ng pamahalaan, non-government organizations at mga volunteer groups. Very important ito kasi dito rin nakasalalay yung future ng ating mga generations, no. So napakalaki ng role na ginagampanan ng ating mga agencies, no, especially yung DNR, and of course kami kahit nasa life saving kami, ito yung way din namin na makapag-save ng life, no. Mag-participate sa itong mga coastal cleanup drive, and then yung pag-participate sa mga tree planting. Ayon kay Municipal Environment Regional Office Head Dr. Ronaldo Pagirigan, malaki ang epekto sa ating ecosystem ang malinis sa baybayin at kapaligiran. Unang-una, yung natin, production ng isda. Tatandaan natin, lahat ng coastal, yung mga gilid ng dagat, wetlands, yan yung mga production ng mga maliliit nating isda. Diyan din nagtatribe yung mga migratory birds. Yan, masyadong malaki ang epekto niyan sa ecosystem. Ayon naman kay Attorney Vivian Escoto ng DENR Provincial Office ng lugar, mahalaga ang pakikiisa ng bawat individual upang mapangalagaan ang ating kalikasan. Mahalaga sa bawat individual na sa bahay pa lang, no, ay maiwasan na ang pagtapon ng ating solid waste sa karagatan o saan man na parte ng ating kinatatayuan. Panawagan naman ang isa sa mga volunteer ng kabataan na makiisa sa mga ganitong aktibidad na makakatulong sa ating kapaligiran. Magkaroon lang po sila ng initiative when it comes to these activities po. Para din po makakontribute sila kahit papaano sa pag-prevent po ng mga environmental issues po. Para po wala na pong mga pollution po, tapos po mga global warming po. Kabilang din sa nakiisa ang UNTV, Ocean Care Initiative at Members Church of God International o MCGI upang magbigay suporta para sa mas malinis at ligtas na dalampasigan. Lizel Nael, humahataw sa balita ngayon. Yung cleanup drive, Ani, yan ang dapat tuloy-tuloy na mga ginagawa sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa. Tama po kayo doon, Amigo Sherwin. Tama po kayo doon. At saka, speaking of proper disposal ng ating mga basura, dapat talaga ito higpitan. Kailangan dito kamay na bakal para medyo mahirap i-command yung mga ibang mga kababayan natin, kaya kailangan maghigpit. I understand in San Juan, mayroon si Mayor Zamora dyan, nabalitaan natin na mahigpit yung pagpapatupad ng batas dyan, ordinansa. I do not know kung magiging pangkalahatan na yata yan. Hindi ako masyadong familiar. Naulinigan ko lamang, pero kailangan. Ito yung proper way para suheto natin, madisiplina. Kasi matagal ng panahon, matigas ang ulo ng mga ilang mga kababayan natin. Pag sinabing basura, hanggang ngayon, hindi pa natin nalulutas yan. Pero, pwede na magawa ng paraan na malutas siya pag maghihigpit lang tayo, Amigo Sherwin. O kung nagagawa sa ibang lugar, pwede namang kopyahin yun, hindi naman masamang mag-copy-paste, Ani. Lalo na kung sa ikasusulong ng mga ganyang programa. Anyway, Ani, meron tayong shout-out. Mauna ka na. Amigo Sherwin, yung Marikina na isa yan sa mga tinitang na natin. At mga karatig din na lugar na maganda na po yung pagpapatupad. O sige, shout-out na natin, mga kasambahay. Ayan, shout-out tayo. Gusto mo mauna ka na? Sige, go please.
Oo, si Christian Lopez lang yung kasama natin ngayong umaga dito sa studio. And of course, si Carl. At shoutout din kay Jerickson Bunyag, sa kanyang may bahay, si Jonah. And of course, sa aking may bahay, si Glenda. At sa aming unika iha, si Elishay. Online class lang sila today. Ani? Okay, thank you very much, amigo Sherwin. Babatiin ko na, Brad Abraham, Brad Arvin, Brad Anton, Brad Anthony, MCGI Production, West District Rizal. Magandang umaga po sa inyo. And of course, si Brad Jobert, Brad Ronald. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Yung mga hindi pa natin nababati dyan, magandang hapon. Ay, magandang umaga. Yung mga Marshals, ano po, magandang umaga. Brad Daddy Roque and Roque family, magandang umaga. Sis Gemma, Sis Norma, Sis Roslyn, Sis Camille, Brad Dio, Brad Ryan, Brad Abraham, Brad Kimi, and Brad Dario. Ito yung mga taga Rizal Provincial Office staff. Magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre, kasama ko ngayon dito si Alex, kasama si Josa, kasama si Bernie, at saka si Paraon. Of course, hindi mawawala dyan si Vivian Predicala mula sa Public Service Department. Okay. Of course, Adet, maraming salamat. Mayroon pa tayong time. Pwede pa tayo. Mami Betrason, good morning po sa inyo. Kay Brad Daddy. And of course, sa mami ni Attorney Ruth Soriano. Of course, sa ating Vice President, Attorney Ruth, good morning. BP Noli, BP Bong, BP Joseph, BP Jerry, Ma'am Nina, and of course kay GMJ Eusebio. Good morning po sa inyo. At sa lahat na mga nakikinig at nanonood, magandang umaga po. O, ikaw naman, ibalik ko ulit sa inyo, amigo Sherwin. Mayroon pang oras, Adet. Sige. Yung mga suki natin dyan sa Calamba, Laguna, sa Cabuyao, Laguna, sila Hener Aliparo, si Jocelyn Gutierrez, and of course sa aking tita, si Tita Nene La Pastora. Ayan. At shoutout din po sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Shoutout din po sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. At syempre mga kasambahay, nariyan si Carl, kasama si Ian and Aljan, of course si Kenneth. Mga kasambahay, kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV and the Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin rito ang iba pang news programs ng UNTV. Pati na po ang ibang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Juan Kapitulo 8, talatang 32. At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-23 sa buwan ng Setyembre 2025. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng UNTV, News and Rescue, UNTV, Radyo La Verdad 1350, at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.